So magluluto pala tayo ngayon mga ka-GCs ng sinabawang inihaw na isda at hahaluan natin siya ng gabi at sitaw. So ihanda na natin ang ating mga sangkap mga ka-GCs. Tapos ko na palang na-slice ang gabi. Tapos ang sitaw naman ang ating isusunod. Nasimulan ko na siyang na-slice. So slice na natin ang sitaw. Tapos linagyan ko rin niya ng kamatis para masarap-sarap naman siya. So, ayan. Slice lang natin ang sitaw sa katamtaman lang ng laki. Huwag mo namang masyadong malalaki para hindi naman tayo mabibilaokan pagkakainin natin. So, tamang-tama lang ang laki niyan. Huhugasan na pala natin yan bago natin siya gagayatin para ang kanyang mga nutrients ay hindi naman mapupunta sa tubig lang pinaghugasan. So, ayan, nilagay ko na pala sa kumpulong tubig yung inihaw na isda para pakukuluan natin siya at para yung lasa niya ay kakalat na doon sa tubig, yung pinagkuluan natin. Tapos, pag kumulo na siya, kukunin na natin ang isda kasi para naman hindi siya madudurog. Ang kanyang mga tinik ay hindi mahahalo dyan sa tubig. Tapos, ilalagay natin yung ating mga ginayat na mga sangkap. Yan. Tapos, titimplahan natin yan ng asin para maglasa-lasa na siya. Magkakalasa na siya. So, ayun. So, madali lang itong proseso nito mga ka-cheesies, lalo na sa mga kabataan na nag-aaral na magluto. Siyempre, ilalagay natin yung dahon kapag medyo malambot-lambot na yung gabi at saka yung sitaw. Yan, kasi madaling maluto yung dahon. So, hindi naman pwede yung overcook yan. Pangit na ang lasa. Dapat, lang, tamang-tama lang yung pagkakaluto ng dahon. So, simple lang ang pagkakaluto niyan mga ka-cheesies kasi nandito tayo sa tindahan kaya simple lang din ang aking niluto. Madali lang yan matutunan. Don't forget to follow, like, and share. So, tinimplahan ko lang yan ng asin kasi kumpleto naman ang kanyang mga sangkap. Okay, salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. At sana nagustuhan nyo ang ating video. So, paki-share at paki-subscribe naman po sa ating channel. Bye!